So mapagpalang araw po sa inyo mga tol. Meron naman po akong isi-share sa inyo na video na personal ko pong na-experience dito po sa aming bahay habang po ako ay naglalaba. Day off ko po ngayon, kaya ito po, tambak na yung aking labahan. And then may isasalang po ako sa dryer. Ito yung dryer. Nalagay ko na pero hindi siya gumana, kaya meron tayong ngayong problema na susolusyonan na ipapakita ko sa inyo kung paano natin ayusin. So pakikita ko lang po yung saksakan na nakasaksak po, yung saksakan na yan. And then paikutin natin yung kanyang washing. Yan, makikita nyo po na umiikot po yung washing. And then magda-dryer na po sana ako bago ko to paikutin. Gusto ko sana i-dryer muna ito para habang umiikot ito ay nagsasampay na ako ng aking kuwan, pero pansinin nyo po, ayan, lagitik lang siya. So, tapos dapat ito, pag inangat ito, mag-break yung makina, titigil siya, wala siyang reaction, and then hindi siya umiikot. Ang purpose kasi nito, itong nito, nakakonekta dun sa brake cable ng ating dryer, na pag inangat ito, pipreno yung motor, titigilin yung motor para hindi na umikot ito. Pero sa ngayon, meron tayong problema. Ngayon, balik natin. And then, ang problema naman ito is a capacitor lang, no? Ang pipilian na natin ito ay cable, wiring, capacitor, or cable. Kasi pag binaba yon, ibig sabihin automatic itong brake cable niya is aangat. Ayan, aangat yan. Pero ito po yung naging sanhi. Ito, putol yung kanyang cable. Kasi dapat ito hihilain yan para iangat itong brake cable na to para umikot yung motor. Ayan o, iangat siya para umikot yung motor. So kaya hindi makaikot yung motor niya dahil nakapirmis yung pinaka brake cable niya. Hindi talaga iikot yan kahit anong gawin natin, pero dahil putol po yung kanyang kable, dahilan ito po ay kinalawang na. Kasi sanhi na rin kapag ito motor kasi ito, nagbabibrate to nagbabibrate yan, kaya may tendency na napipwersa yung kanyang cable, kaya may tendency talaga na napuputol. Itong washing ko ay siguro nasa almost 5 years na itong washing ko. Ngayon pa lang po ito magpapalit ng cable. So bibilang ko po muna ng cable sa mga bilihan ng mga spare parts itong washing, tapos papakita ko po mamaya kung paano po ikakabit. Nakabili tayo mga idol dito sa area lang ng Pasig sa may bunga. Ito yung pinaka original. Ito yung nabili natin. Ayan. Ayan. And then final. Yun. Subukan natin. Saksak. Ano lang to, timpla na lang ng pagkakano nito. Kailangan na lang ng timpla ng nito, balante. Ayan, saka natin ipupull. Ayan siya. Ayan. Pagka ganyang matini na, ayan, okay na yan.
Kaya dapat kasi hindi mo na pipihitin agad ng todo yung spinner. Kailangan ilalagay mo lang muna sa uno o kaya di sa may kalahati ng uno bago mo i-pull. Kasi pagka pumapalag-palag yan, continuous yan, hindi yan titinok. Kailangan pakiramdaman mo muna yung spinner niya, kung pag tumini siya, saka mo na siya i-pull na, lagay mo sa number 5. So yan, tapos na yung ating problema dito sa ating washing. Ayan na, dry na siya. Ayan. Okay, sana may sa munting video ito sa experience po natin, makatulong itong ating video para alam nila kung anong mangyari halimbawa kung nag-malfunction o hindi gumana yung ating spin dryer sa ating washing machine. So ano lang naman ang pinaka magiging problema niyan, itong kable, itong wiring o yung capacitor. Ito, yan yung capacitor. Yan ang magiging problema yan. Kung either may kinutkot o may pumutok capacitor. And then kung hindi man, tingnan mo ito kung gumagana yung kanyang cable, yung kanyang cable break. So nandito na lang po ang video. Sana may natutunan po kayo sa aking video. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-like, pindutin po ang bell button para updated po kayo sa aking mga video na aking mga susunod na mga gagawin. Good luck po sa inyo lahat. Mabuhay po tayo. God bless you all.